Yo mga Lods, ulit nandito na naman si Ryan Lods TV para magbigay sa inyo ng mga bagong kaalaman. Welcome sa Ryan Lods TV, welcome sa channel ko, welcome sa panibago nating vlog. Ayan, at ako nga pala si Ryan. Yon. So, sa video na ito mga Lods, kwento ko. Ayan, alas 3 ng hapon, nung nakarang araw, may dumating sa amin na babae, dadala niya yung top down. Inuwi nilang pang negosyo, nilalagyan nila ng mga kalakal para pambenta, tapos kuha ng kalakal. Ganun yung system ng pagnenegosyo niya sa motor na yun. So, sabi niya sa mekaniko, kuya, patune up ko yung motor ko kasi hindi umaandar. Nung napakinggan ko yun, tumayo ako. Tumayo ako dun sa pinag-uupuan ko. Tapos, pinuntahan ko. Sabi ko, ma'am, paandarin muna natin bago natin i-tune up. Sabi niya, kasi po, tumirik daw yung makina niya sa banda ng unahan namin. Tapos, tinulak niya lang papunta sa amin. So, ang nangyari, sabi niya, baka napasok daw ng tubig yung tangke. Hindi ngayon, sabi ko, sige, sabi ko sa mechanic, hugasan na muna yung carb para mas sigurado. Kasi baka may tubig nga. Kasi tag-ulan talaga dito sa amin, Lods. Putik. So, hugasan na ng mekaniko ko, and then, ayaw pa rin umandar. Sabi ko, check mo yung kuryente kung okay. Nilinisan niya yung spark plug, okay naman ang kuryente. Ayaw pa rin talaga umandar. Ngayon, ako nagtadjak. Sabi, kung nasipa ko pa lang, sabi ko, parang iba. Loss compression. Loss compression. Sabi ko, tapos ngayon, pinump ko muna siya, nagpump muna ako ng nilagyan ko ng langis para kung baka makuha ba doon, kasi syempre para makaano na rin, makatipid-tipid na rin, baka sakaling makuha doon sa pumping ng langis yung compression. So wala talaga, Lods. Diin ko na yung daliri ko sa butas ng pinaglalagyan ng spark plug. Wala talagang, hindi niya talaga kayang patalsikin yung daliri ko. So sabi ko, ma'am, babaklasin natin tong head. Baka yung barbula mo matalas na, matalim na, or marami ng kain, kaya hindi niya na kayang magsara para hindi labasan ng hangin. Yan, sumingaw yung hangin, yon. Tapos binaklas namin, hindi pala yun ang sira, Lods. So yun ang papakita ko ngayon sa inyo sa video ngayon. Ayan, stay tuned lang. So, at bago pala lahat, Lods, bago tayo pumunta doon sa topic natin talaga, hinikayat kita na subscribe tong channel ko, subscribe tong Ryan Lods TV, i-hit yung notification bell. Ayan, kasi alam nyo na mga Lods, always ko sinasabi yan na matutulong sa akin yan. Ayan, talagang appreciate yan na nagigigil ako gumawa ng mga bagong videos. Yung mga nakaraan, medyo nagpahinga lang ako ng konti lang naman, mga siguro 2 weeks na ako nagpahinga nun. Ayun, kasi siyempre meron tayong mga pinagdadaanan din sa buhay. Yun. So, yun lang mga Lods. At bago tayo talaga pumunta sa topic. So, ngayon, shout out nga pala kay Antoinette Gurana. Ayan. Kay Legendary TV. Shout out sa iyo, Legendary TV. Tropa ko yan. Sa vlogger din niya na about motovlog naman siya. Ayan, saka ito yung lagi nasasabi sa akin na shout out mo ako. Ayan. Si Kuya Lan Moto TV. Ayan, kuya ko yan. Oo, kuya ko yan. Kaya nga Kuya Lan Moto TV. Ganito rin ang content niya. So medyo ewan ko ba. Mas gwapo sa akin eh. Siyempre mas matanda, mas gwapo sa akin. At talagang tanggap ko yun. Ayan. Subscribe niyan, supportahan niyo ang kuya ko, Kuya Lan Moto TV. Yan. Tingnan niyo lang. Sabi nila magkamukha daw kami, pero tingin ko hindi rin kasi mas gwapo sa akin yan. So, yun. At saka pala, Lods, kasi nung gusto magpa-shoutout, ayan, lagay niyo lang yung comment lang kayo. Yan, yan, comment lang kayo. Shout. Gano'n to? Ayan. Magkape ka daw, de? Hindi. Ayan. Shoutout ko, lagay nyo lang yung, i-comment nyo lang yung ano nyo dyan na, shoutout ko kayo mga Lods. Ayan. Sa gusto mag-shoutout, i-comment nyo lang yung, ano nyo dyan, shoutout ko kayo mga Lods. Ayan.
Shout out, shout out. So, baby ko nga pala. Napakaganda. So, yun lang mga lods. At bago tayo talaga pumunta sa topic, intro muna tayo. Pagbigyan nyo ako, yan, intro lang muna tayo. So, Ryan Lods, pasok. Monkey. Top at check natin kung kaya pa natin kunin dito sa may ilalim, sa may timing gear. Pag nakuha natin, mas maganda, hindi na tayo magbabaklas ng magneto. So ayan, babaklas natin mga lods. Ayan mga lods, talagang tanggal yung pinakabulitas nya, oh. Ayan. Siguro sa sobrang tagal na rin ng motor na ito, or talagang mahinang klase lang. Pero kung mahinang klase, dapat matagal na ito na tanggal. Siguro talagang hindi siya na-tune up ng maayos, hindi siya na ayan, paklasin natin to mga lods. Kita nyo naman talaga lods, so itim na yung langis nya. Hanggang ngayon baklasin natin tong block, cylinder block. Ayan, pati langis nya sobrang black. Ngayon mga lods, try natin tanggalin dito. Kaya flat screw yung mahaba, tapos magnet,
try natin na baka sumama yung bulitas na yon. Pag hindi siya sumama, Lods, wala tayong magawa. Talagang kailangan natin baklas yung magneto. Tingnan natin. Pero sana hindi kumalang sa ano. Hindi kumalang sa timing gear. Ayan. May tama na rin tong cam follower niya. Ayan. Malaki na rin tama niyan, Lods. Kung hindi niya to papalitan, maingay pa rin ito. So, ayan mga Lods, nilinisan ko na muna. Try natin tong ano nito, Lods, magnet na to, madikit talaga itong magnet na to. Binuhusan ko yan siya ng gasolina sa loob, tapos nisprayan ko para matanggal yung mga ano, mga langis-langis doon. So parang mahirap, Lods, ayaw sumama eh. Pag hindi sumama to, Lods, baklas tayo ng magneto. Ayaw talaga, Lods, baklas tayo ng magneto nito. Ayaw talaga, oh. So mga Lods, ito na yung bulitas niya. Aywan ko kung bakit nawala yung video ko nung paano ko na binaklas yung magneto at saka nakita to sa timing gear. Ayan, buti hindi to tumama sa timing gear mga Lods, hindi siya kumalang. Parang nakaganon siya sa ilalim, oh. Yan, tapos sinundot ko na lang siya ng screw na mahaba para sumama itong bulitas na ito. Buti hindi na kumalang dito. Kung kumalang ito, ang laki ng trabaho. Ang laki ng gagasusin niya. Bibili pa siya ng bagong timing gear. So, ayan siya mga Lods. Hindi yung bulitas yung nanulod, eh. Parang yung pinaghahawakan niya pa rin. Ayan, oh. Yan dito banda, oh. Diyan na putol. Luma na rin kasi. Ayan, oh. So, pinabili ko na siya ng bagong ganito na nabili niya, replacement lang din. Pero okay naman siguro yon. Ayan. Doon yun siya nakalagay sa ilalim ng timing gear na yun, ng sigunyal. Nawala lang yung video, hindi ko alam kung ano nangyari doon sa video. Ayan. Tinanggal ko yung magneto, tinanggal ko yung oil seal. Pagtanggal ko ng oil seal, doon nakita ko na siya agad. Tapos, Lods, kinarbonize ko na rin, hinasa ko na rin yung barbula niya. Pinapalitan ng bagong valve seal para refresh ulit yung top head niya. So, yan na mga Lods, naikabit ko na yung, nalinisan na lahat, pinaugasan ko sa kanya, kinabit ko na yung magneto, kinabit ko na yung block. At kabit na natin tong cover. Ayan. Tapos papaigpitan na natin sa kanya mga Lods. Ayan. Kabit ko na lang muna yung cylinder head. Tapos tune up ko na lang din. Ito na yung bago niyang bili. Bili niya yata rito, Lods, 150. Ganyan. Ayan, parehas lang sila ng haba. Kabit ko muna itong gear ng starter motor. Ayan. Okay na, Lods. Kapit na natin yung washer. Tapos yung takip niya.
nilagyan ko na ng ano, 3-ban yung cylinder head gasket para iwas na rin kagad tayo sa ano, sa tagas. Ito na yung cylinder head niya, lods. Bago na rin ang valve seal. Ayan. Kabitan na natin yan. Kabit na natin yan, lods. Stud bolt. Bang. Bang. Ayan. Sakaling may encounter nyo yun, lods, biglang nag-loss compression, ano, ayan, pwedeng mangyari yan sa mga Nakamacho, TC125. Pares-pares lang naman itong makina, lods, sa TC125, Motorstar 125, TMX Alpha 125, ayan, mga Euro 125, Euro 150, pares-pares na yan sila, lods. Almost. Ayan. Mga lods, kung hindi ka pa pala nakaabot ka dito sa part na ito at hindi ka pa naka-subscribe, tapikin mo na yung subscribe button natin dyan, mga lods, sa may gilid. Ayan, supportan mga lods, maraming salamat dyan. Balik na tayo dito, mga lods. Igpitan na natin yan. Nakaharang to eh, masakit sa kamay eh. Ayan. Higpit na. Yan na natin ito sa ibaba para talagang maigpit na maigpit lahat. Lagyan natin itong push rod, mga lods. Ayan. Lagyan natin ng sakto yung rocker arm. 3 bolt lang yan, mga lods, ulit. So, ayan mga lods, pansin nyo, tinatap ko na siya, top dead center, para i-tune up ko na siya. Ayan, ang laki ng gap niya. So, sana laging check yung makina, mga lods, pa-tune up para hindi mangyari yung ganyan. Ayan, check na natin tong intake. So, pansin nyo mga lods, hindi ako gumamit ng filler gauge kasi halos araw-araw mo na rin ginagawa, halos araw-araw ka na nag-tune up, talaga masasaulo mo na kung gaano ka taas yung valve clearance. Ayan, so dyan hindi na ako gumamit ng filler gauge. So papabalikin ko na lang siya mga 2 days bago ko i-tune up ulit ng para mag
So, ayan, nakita nyo mga lods, nilalagyan ko siya ng langis para mamaya pag andar niya, pag habang pinapaandar natin, lubricate na agad yung ano, yung mga bakal. Ayan, okay na. Ito, papaigpitan ko na lang to sa kanya lods, papalagay ko na lang sa kanya lahat ng bocho, ayan, tangke, tapos paandarin na natin. Ayan. So, napakinggan yung mga lods, medyo maingay talaga yung cam follower kasi sabi ko sa kanya na iingay talaga yon. So, sinabi niya pa nga sa akin, mas tumahimik pa daw. Ibig sabihin, mas maingay para talaga nakaraan. Ayan, bago siya bumigay. So, ayan. So, hanggang dito na lang mga lods. Subscribe. Maraming salamat sa inyo mga lods. Peace.